VP Sara, lagot na. Sa lakas daw ng ebidensya, ayon kay Representative Joel Chua, Ombudsman, dalit-daling umaksyon ng matindi. VP Sara Duterte, lagot na nga ba? Ang kwento sa likod ng biglaang pag-aksyon ng Ombudsman, ayon kay Representative Joel Chua. Ombudsman noted that no motion to dismiss or bill of particulars will be entertained. Vice President Sara Duterte has been ordered by the Ombudsman to respond to the charges recommended by the House of Representatives over the supposed misuse of confidential funds of her office. May napansin ka bang kakaiba? Para may bayad ng tensyon sa bawat pahayag, bawat galaw at bawat balita ngayong linggo. Isang tahimik ngunit matinding bagyo ang unti-unting bumabalot sa pangalan ni VP Sara. Pero teka, bakit nga ba biglang bumilis ang kilos ng Office of the Ombudsman? Hindi ba't karaniwan ay matagal ang ganitong proseso? Pero ngayon, ibang usapan to. Una, may nangyari. Noong Hunyo 16, formal na naipasa sa Office of the Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government. Wala pang 3 araw matapos nito, boom, lumabas ang kautusan. Sagutin agad ni VP Sara at ng kanyang mga opisyal ang mga aligasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Mabilis? Oo, pero bakit? Sabi ni Congressman Joel Chua, hindi to basta-basta. Ayon sa kanya, ang ganitong kabilis na aksyon ay isang malinaw na senyales na malakas ang ebidensya. Bakit daw? Dahil niwala pa silang isinumite na supporting documents, committee report pa lang, pero sapat na para pumasok agad sa preliminary investigation. Kumbaga sa laro, naka-score agad kahit wala pang replay ang VAR. Pero hindi pa dyan natatapos ang twist. Teka, hindi ba dati ayaw pa paimbestigahan si VP Sara? Hindi ka nagkakamali. Noong mga nakaraang buwan, sinabi mismo ni Ombudsman Martires na wala siyang nakikitang basehan para imbestigahan ang Vice Presidente. Pero ngayon, siya na mismo ang nag-utos ng sampina. Siya na ang tila nagsasabing sagutin niya ito ngayon na. Therefore, may biglang nagbago. Hindi lang opinyon, kundi direksyon ng investigasyon. Anong ibig sabihin nito sa accountability? Chua puts it clearly. This isn't just about speed but about credibility. Gusto ng Kamara na maging patas, malinaw at totoo ang proseso. Hindi raw sila nagmamadali para husgahan si VP Sara, but they also won't sit idly by habang maraming tanong ang sambayanan. Ang layunin, katotohanan, hindi chismis, hindi politika, hindi script. Pero is it really that simple? May mas malalim pa bang mangyayari? Pwede. Kasi sabi ni Chua, handa na ang Kamara na maging opisyal na complainant. Handa silang dalhin ang mga ebidensya. Handa silang panagutin kung sino man ang dapat. At habang nangyayari ito, hindi mo na mamalayan. Bitin ba? Kasi hanggang ngayon, wala pang tugon mula sa kampo ni VP Sara. Tahimik, kalma, pero ang tanong ng taong bayan ay lumalakas. Kung walang tinatago, bakit hindi agad sumagot? Kaya ngayon, tanong ng bayan kaibigan, lagot ba si VP Sara? Hindi pa final, hindi pa tapos. Pero kung sa committee report pa lang ay nagdesisyon ng umaksyon agad ang ombudsman, ibig sabihin may bigat na agad ang nakita nila. Therefore, this is no longer just a report. Ito na ay isang simula ng mas malalim, mas matapang at mas transparent na paghahanap ng katotohanan. Sa mga susunod na araw, mas lalalim pa to. Mas higpit ang mata ng publiko at habang pinapanood ng buong bansa ang susunod na hakbang ni VP Sara, ang tanong ay nananatili, makalusot ba siya ngayon? Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Habang sinusubaybayan natin ang balita tungkol sa mabilis na aksyon ng Ombudsman laban kay VP Sara Duterte, patay sa umano'y matibay na ebidensya, hindi natin maiwasang mapaisip, sino ba talaga ang may huling hatol? At sa gitna ng lahat ng ito, ano ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos? Minsan sa buhay nakakita tayo ng hustisya sa mundo. Mabilis ang kilos, mabigat ang ebidensya, mainit ang mga mata ng bayan. Pero may mas malalim na usapin kaysa sa batas ng tao. Therefore, ngayon tayo lalapit sa mas mataas na hukom. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, ang punot dulo ng tunay na hustisya at dakilang gawa.
1:8 verses 10 to 11. Pagkatingala ni Jesus at pagkakita sa babae naroon, ay sinabi sa kanya, "Babae, saan naroon ang mga tagahatol sa iyo? Wala bang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala po, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ni ako man ay hindi rin humahatol sa iyo. Umayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala." Sa kasong ito, gaya ng babaeng nahuli sa aktong pangungulo niya, tila may hinuhusgan agad. May mga testimonya, may ebidensya, may batas. Pero nung dinala siya sa ating Panginoon Jesus, iba ang tugon ng Panginoon. Hindi siya tumingin sa ebidensya. Hindi siya nakiayon sa galit ng masa. Sa halip, tumingin siya sa puso ng makasalanan. Jesus is the only one na may karapatang humatol, pero pinili niya magpatawad. That is the mercy and love of Jesus. Hindi niya pinalusot ang kasalanan, pero He offered a second chance, a new life, a transformation. Tayo man ay parang mga akusado minsan, kaibigan. Mga taong nabubulgar ang kasalanan, nililitis ng publiko o nahuhulog sa kahihiyan. O rin minsan, tayo ang mapanghusga, handa ng batuhin ang iba base sa narinig o nabasa. Pero ang ating Panginoon, He shows us a better way. Hustisya, oo. Pananagutan, oo. Pero higit sa lahat, awa, pag-ibig, pagbabago. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang hustisya ng tao ay pansamantala. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus ay walang hanggan. Ako ay pinalaya, hindi para lumusot, kundi para mabuhay sa liwanag ng kanyang awa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pag-ibig at habag. Sa mundong puno ng pag-uusga, ikaw ang aming takbuhan. Turuan niyo po kaming lumapit sa iyo, hindi para magtago, kundi upang magbago. Linisin niyo po ang aming puso at gamitin niyo po kami bilang daluyan ng iyong awa sa ibang tao. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagninig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.